Mula sa mga pinakahuling balita, narito ang buod ng mga pahayag ni Senador Chiz Escudero tungkol sa issue ng katiwalian sa mga proyekto para sa flood control. Una, pagtukoy sa mastermind. Sa isang talumpati sa Senado, diretsahang itinuro ni Senador Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind o ang taong nasa likod ng umano'y script ng mga akusasyon laban sa ilang senador. Pangalawa, pagbanta ng kaso at pagtanggi sa akusasyon. Maring itinanggi ni Escudero na siya ay sangkot sa anumang katiwalian. Aniya, sa loob ng 27 taon niya sa serbisyo publiko, wala pa siyang kinaharap na kasong korupsyon. Upang patunayan ang kanyang pagiging inosente, naghahanda na siyang maghain ng mga kasong legal laban sa mga nag-akusa sa kanya. Sa kanyang mga naunang pahayag, inamin ni Escudero na may kumpanya ng isang campaign donor niya na nabigyan ng flood control contracts. Ngunit giit niya na wala siyang ginawang interbensyon para rito. Panatlo, panawagan para sa hustisya. Nanawagan si Escudero sa kanyang mga kasamahan sa Senado na labanan ang selective justice at mob justice. Kinuwestiyon niya kung bakit tanging mga senador lang ang iniimbestigahan at tila walang kongresista na isinasama sa investigasyon. Aniya, masisira ang kredibilidad ng batas kapag ganito ang takbo ng hustisya. Sa kabila ng akusasyon, muling iginiit ni Escudero ang kanyang naunang panukala na bawasan ang panukalang budget para sa flood control sa taong 2026. Ang pondo ay dapat aniyang ilipat sa mas kritikal na sektor tulad ng edukasyon, kalusugan at agrikultura dahil bukod sa mas kailangan nito, babawasan din nito ang posibilidad ng katiwalian. Matatandaan na ang pagdadawit kay Senador Chiz Escudero sa issue ng kickback mula sa mga flood control project ay lumabas noong nakaraang linggo sa gitna ng pagdinig ng Senado. Narito ang mga detalye ayon sa mga ulat. Isang dating opisyal na bunyag. Noong Setyembre 25, 2025, sa pagharap ni dating Department of Public Works and Highways, DPWH, Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee, idinawit niya si Escudero. Ayon kay Bernardo, nakatanggap si Escudero ng tinatayang 160 milyong kickback mula sa flood control projects. Paano umano ang kickback? Sa kanyang testimonya at isinumiting affidavit, sinabi ni Bernardo na isang campaign contributor at malapit na kaibigan ni Escudero na si Maynard New ang humiling sa kanya na magsumite ng listahan ng mga proyekto. Ang ilang sa mga proyektong isinumite ay isinama umano sa General Appropriations Act. Pagkatapos ng pagsasama ng mga proyekto, sinabi ni Bernardo na personal niyang dinala kay New ang 20% share na nagkakahalaga ng 160 milyon. Ito ra ay para kay Escudero. Pagtanggi at banta ng kaso. Agad na itinanggi ni Escudero ang mga alegasyon at tinawag itong fabricated o gawa-gawa lamang. Sa isang pahayag, sinabi niyang bahagi ito ng well-orchestrated plan para sirain ang kredibilidad ng Senado at ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga tunay na nasa likod ng korupsyon. Upang patunayan ang kanyang pagiging inosente, nagpahayag siya ng kahandaang maghain ng mga kasong legal laban sa kanyang mga akusador. Mula sa pinakahuling pagdinig sa Senado at mga pahayag ng mga sangkot, patuloy na umiinit ang issue ng katiwalian sa flood control na nag-uugnay kay Senador Chiz Escudero. Habang mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon at itinuro pa ang isang dating opisyal bilang mastermind sa likod ng paninira, nananatili ang matinding hamon para sa kanya at sa iba pang mambabatas na pinangalanan sa iskandalo. Sa huli, ang pagiging totoo at tapat sa publiko ang magiging pundasyon ng pananagutan. Sa pagpapatuloy ng investigasyon,
Ang mga kasagutan na hinahanap ng taumbayan ay dapat masagot hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa konkretong ebidensya at hustisya na walang kinikilingan.